Hello guys, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa mga taga-ibang bansa or nag-work sa ibang bansa at dito sa Pinas. Ayan, so napanood nyo ba yung viral video po guys about sa pulis na nanakit sa kanyang kinakasama? Ewan ko kung kasal sila or hindi. Ayun, so sa mga, may mga iba't ibang komento doon na kesyo yung babae ang nauna, yung kaya gumanti yung lalaki. Unang-una, mauna man yung babae, hindi mo dapat saktan yung babae. Kasi lalaki ka eh. Anong laban ng babae sa'yo? Sa lakas mong yan, sa ating mga babae or sa aming mga babae. Nasa 1/4 yata or 1/8 pang yung lakas nyo sa isang ano nyo pa lang. Di ba? Ayan, so, ang masasabi ko lang, alam ko na lahat tayo, lahat kayo or may mga iba dyan na nakakaranas din ng pagmamaltrato ng mga asawa nila. Isa mga, like for example, yung mga asawa nila, gaya ng mga iba dyan na may asawang sundalo, may asawang mga pulis. Ewan ko ba kung saan nanggagaling itong mga ganitong pag-uugali ng mga kapulisan, ng ibang kapulisan or mga ibang kasundaluhan or mga MIU. Like for example, yung iba, mabait na pumasok sa kapulisan, mabait na pumasok sa organisasyon ng PNP o sa army. Pag nakalabas na yan, after ng ano, bigla silang nag-iibang attitude. Yung iba, lumalayo na din yung loob sa kanilang partner o sa kanilang mga pamilya. So, para sa akin lang din, at ewan ko kung naranasan din ito ng iba, hindi natin maiiwasan minsan na may mga, ewan ko, bakit may mga pulis talaga or may mga asawa na mainit yung ulo dahil siguro sa stress na din sa trabaho. Halimbawa, ayan, nakausap mo yung katropa nila, nakausap mo, nagkaroon kayo ng mga issue, nagkaroon kayo ng problema, pilit mong inaalam kung ano bang problema doon, nakikiusap ka sa mga kasamahan, ano ba yung problema or hindi lahat ng mga katropa ay, kasi masasabi ko lang to may meron kasing mga katropa diyan na sulsol. Meron yung mga katropa diyan na masyadong nanghihimasok sa buhay ng may buhay, buhay ng pamilya ng isang kapulisan, ng isang katropa or kabady nila. Ayan. Yung iba nga diyan, sabi nila, "Ma'am, bakit siya mabait naman po siya dito sa trabaho, ma'am. Nagagawa naman po niya yung mga trabaho niya dito. Maganda naman po yung pakikitungo." Oo, maganda yung pakukutungo ng mga iba diyan sa kampo. Paano naman dun sa loob ng bahay? 'Di ba? Ano nga ba, maski ako napapa-question nga din ako eh. Ano nga ba ang rason kung bakit may mga ganitong pulis na imbes sila yung to serve and to protect sa mga tao, sa mga civilian? Maski ang number one pa sana na pinoprotektahan nila is yung pamilya nila na binuo nila. Pero karamihan na din sa mga kapulisan, sa mga nababasa ko sa mga ibang mga page na ang daming nagrarant na mga legal wife. Yan. Number one sa mga kabit. Number two sa mga sugal. Number three sa mga pagmamaltrato din ng kapwa kapulisan doon sa loob ng organisasyon. Basta marami po tayong mga nababasa. Hindi ko to sinasabi guys na ganito din si ganito, ganyan. Pero para sa akin lang yung mga nababasa ko din, karamihan din mga ganun. Ayan, hindi mo masasabing mabait yung isang tao o yung kabady mo. Nasasabi mong mabait yung kabady mo kasi kabady mo yan eh. Hindi mo siya o hindi mo sila nakakasama sa loob mismo ng bahay. Kaya kayo na mga nandiyan na sa kampo man, sa mga kasamahan man, huwag kayong basta maniwala na, Diyos ko, oo, mabait sila sa inyo, pero kumusta na naman sa loob ng bahay? Meron pa nga dyan na isang padre de pamilya na pulis. Kaya niyang baliktarin yung sitwasyon pag nagigipit. Kaya niyang siraan yung kanyang misis. Kaya niyang siraan yung kanyang pamilya para malinisan yung pangalan niya doon sa mga katropa niya. Ang daming ganito guys. Ang dami talaga. I swear. Madaming mga ganyan. Kung meron pa nga dyan, yung may mga misis din na pilit na kinokontak si mister para ayusin yung problema, ayusin kung ano ba yung mga nangyayari, or kung halimbawa problema sa pera, problema sa ano ng mga anak. Tapos itong si mister umiiwas. Maraming ganito, umiiwas sila. Gusto nila lagi silang, pag nasa kampo na para wala na silang pamilya. Di ba guys? Pag nasa malayo sila, para silang mga binata na parang walang pamilya. Di ba? Meron pa yung iba dyan na masyadong, ano na, obsessed. Alam mo yung mga feeling na, etong lalaki na to, magsabi, ano ba yung nangyayari, ganito, ganyan. Mukhang obsessed naman yata si misis mo sa'yo. Obsessed naman yata yung girlfriend mo sa'yo. Hindi po yung pagiging obsessed, guys. Lalo na pag misis na yung pagdating sa mga problema. Sino yung mga makukontak nila? Yung mga misis dyan na mga kawawa din na parang naghahabol ng mga sustenso, mga kapangangailangan ng mga anak, mabudget sa bahay. Ayan. Yung iba nga, napapatawag na din sila sa mga talk.
talk nyo, yung mga ano yung sabi ng iba? Ma'am, itong talk na to is for ano lang, for emergency or for mga ganito ganyan lang. Kausapin mo nga si mister kasi emergency. Kausapin, pinapatayan ka. Kausapin mo yung mga katropa mo, hindi ka nire-replyan. Kaya nga, tumawag ka na lang dyan sa talk para sa ganun, makiusap ka na lang kung pwede lang. Kasi kayo lang din naman yung mga nandyan, di ba? Na kung pwede lang na kausapin si ganito para mag-usap. Mahirap guys, hindi basta-basta mag-asawa. Hindi basta-basta maging asawa ng isang police or sundalo or any yan na MIU. Kaya yung iba dyan na siguro ganito ganyan. Ewan kami nga ng mga misis nga dyan, yung mga partner dyan, nagtataka, napakabait ng pero nung pumasok na sila sa mga ganyang organisasyon, nung lumabas na sila, nag-iba yung mga attitude nila, yung naghahawa-hawa yung mga ugali nila. 'Di ba? Yung mga iba dyan, kayong mga tropa-tropa dyan na nagsasabi mabait si ganito. Oo, sa inyo mabait. Gusto naman doon sa loob ng bahay. Nagagampanan ba niya tungkulin niya doon sa loob ng bahay? Kaya yung mga iba dyan na sulsul na akala mo naman kilala mo yung mga katropa mo, mga kabali mo. Kung makapagtanggol ka, akala mo kilala mo buong pagkatao. Sino ba yung mga kasama nila yan? Bago sila pumasok sa organisasyon na yan. Di ba? Kaya kayo, hindi naman sa pag-ano guys, pero grabe eh. Halos yung mga nababasa natin na kawawa ng mga misis, kawawa yung mga meron pa nga dyan mga pieces na kahit nagreklamo, mas kakampihan pa nila. Totoo to. Mas kakampihan pa nila yung katropa nila. Kahit ka lumapit ka sa medyo mataas na yan. Parang walang action, sabihin lang nila, ayusin nyo na lang yan. Ganito, ganyan yan. Hindi nyo nga maayos yung, paano ba? Ito nga iniisip din namin minsan, no? Wala bang mga kapulisan na nagdidisiplina talaga? Wala bang bawal-bawal dyan? Uy, bawal sa ganito, bawal ang sugal sa kampo, bawal yung lalabas ng kampo, bawal yung magiinuman sa loob ng kampo, bawal yung lalabas dyan, tapos mamaya, uuwi ng madaling araw para inuuwian pala yung mga chicks, pero may pamilya naman sila. Ano? Diba? Totoo to, guys. Totoo ito. Nasa sa inyo nung magagalit kayo. Kasi base sa mga nasasagap nating mga pangyayari, mga impormasyon, o mga nababasa din, hindi lang ito. True to life talaga ito, guys. I swear. Kaya sana man lang, pumasok kayo dyan para sa pamilya nyo, sa pangarap nyo. Unang-una, inisip nyo sana yung pangarap nyo bago kayo gumawa ng mga ganyan. Mga ganyang bagay. No? Inisip nyo sana na pwede kayong mawala sa serbisyo kung gumawa kayo ng ganyang Ano ba yung iba nga dyan? Minsan dinatakot pa nila na yung mga misis nila, yung mga jowa nila. Sige, subukan mo kung kung matanggal ako dito. Walang bubuhay sa inyo. Ganon yung mga ibang linyahan ng mga pulis, mga kasundaluhan, or basta may mga ganyan. Alam ko maraming mga wife dyan, may mga partner or live-in dyan na makaka-relate. May mga anak na din, Di ba? Ayun yung pang nila eh. Di ba? Yung mga benefits, ganito, ganyan. Mawawala yung mga benefits. Diyos ko, pero yung pamilya na binuo, unti-unting nawawasak at nawawala dahil dyan sa ugali yung mga kapulisan din. Kaya sana po, pakiusap lang po sa mga iba dyan na kapulisan. Ano ba yung mga dapat na gawin? Oo, andyan yung mga iyas, andyan yung mga napolcom na pwede pagsumbungan. Pero, question din kami. Meron po bang, halimbawa si mister o jowa na pulis, lulong siya sa bisyo, or anak na pulis, lulong siya sa bisyo, naging lulong na siya sa mga sugal. Hindi ba sila pwedeng may rehab? Ano ba yung mga question din namin. Tapos mga ganyan na nakakalutsot sila kasi body-body, tropa-tropa, nasa kampo lang sila lang din mga magkakasama. Nakakapag-chicks pa sila, nakakapag-pambabae, kabit pa sila. Samantalang yung mga pamilya nila dyan, kawawa na kontak dito, kontak doon. May mga kakilala din tayo na ganyan. Nakita-kontak pa nila yung talk para sa ganun. Makausap man lang, bakit wala, hindi namin makontak, hindi namin, eto naman si, yung katropa kabady, gagawa din ng rason sa misis ng kabady para makalusot. Diba? Ang dami guys. Totoo ito, true to life. Nasa sa inyo na kung kukontra kayo, pero hindi ko nilalahad. Salute po sa mga kapulisan dyan na alam ang pagpapamilya, kayang i-balance ang pamilya at ang trabaho. Pero iba, inuuna yung bisyo, inuuna yung pagiging akala mo, single sila na parang walang mga anak, parang walang pamilya na nangangailangan. Kaya sabi ko, hindi maganda or hindi biro maging isang partner ng man in uniform kasi akala nyo, paldo-paldo yung mga pera. Hindi nyo alam na paldo-paldo yung mga loan.
Paldo-paldo yung problema ng mga misis. Paldo-paldo yung mga hawak na problema. Halos si misis lahat ng mga budget. Tapos pag nagsabi ka pa sa ano isusumbat nila sa'yo? Wala ka namang trabaho, ganito kanyan. Tsaka lang magre-resign kapag may trabaho ka na. Katangahan. Di ba? Ikaw kaya, kayo mga pulis, kayo din kung minsan, no, yung mga iba dyan, kayo mag-aalaga or mag-stay sa loob ng bahay. At kami magtatrabaho, nang kami din magtatrabaho, at gawin din namin sa inyo mga ganyang ginagawa niyo. Ano? Ang dami guys, ang dami kong nakikilala, ang dami kong nakausap. Mismo, meron pa nga dyan noon na nagkaroon ng problema. Mismo ang finance pa yon. Nakakontak natin siya nung ano. Marami talaga. Bakit yung mga kapulisan, bakit sila nagbubulag-bulag? Gawat ko kung nagbubulag-bulagan talaga sila kasi gawain din ng mga medyo, may mga rank-rank din yung mga yan. Di ba? Dapat kayo yung magiging role model ng mga patrolman, mga bagong pasok. Hindi yung kayo pa yung magtuturo ng mga ano. Lalo na yung mga sugal kahit sa kampo, nakakahiya kayo. Yung iba dyan, hindi ko nila lahat. May mga ganun. Tapos sabihin nila na pag makaano kayo, hindi to gawa-gawa. Totoo talaga to guys. Maski kami nga din, na ang hirap sa totoo lang. Kaya sana man lang, pumasok kayo dyan sa organisasyon na yan, pinangarap nyong maging pulis. Anong sabi nyo nung nag-apply pa lang kayo? Anong sabi nyo nung ginusto mong maging pulis? Para po makahuli ng mga magnanakaw, mga manluloko, ganito, ganyan. Pero nung nakapasok na kayo, kayo din naman pala yung number 1. Yung mga rason nyo noon, parang baliktad lata na parang kinain nyo. Ano? Parang kinain nyo. Andyan, meron dyan na, kayo dapat yung maging sandalan, pulis kayo. Nakaka-proud, no? Nakaka-proud na may mga bata na daddy nila is mga pulis, mami nila is mga pulis, mga anak nila is mga pulis. Nakaka-proud. Pero yung iba, grabe yung salute, grabe yung family-oriented talaga nila. Ito yung mga kakatawanan, mga ganun yung mga vibes nila. Pero yung iba, grabe yung katoksikan na binibigay sa mga asawa nila. Tapos kapag nahuli, ganito, ganyan, daming palusot. Kasama pa si tropa. Si tropa pa yung mag-a-advise dun sa ganito na lang kung sakaling kausapin ka ni ganito. Ganito na lang yung rason mo. Bro, mga buddy. Si Mrs. kasi siya pa yung handa niyang baliktad yun yung Mrs. niya. Maski si Mrs. hindi nga kilala ng buong kampo eh. Proud na proud ka. Proud na proud kayo. Na mabait yung katropa nyo, kabady nyo, pero sa pamilya. Sino mas paniniwalaan yung nakikita nyo kasama nyo dyan ng ilang ano lang sa kampo or mismo doon sa bahay? No? Hindi. Ang yung mga iba na sinabi nyo, nakakahiya, mag-asawa kayo, inaayos nyo. Dapat inaayos nyo. Totoo yun. Sa loob pa lang ng bahay, inaayos ng problema ng mag-asawa. Kaysa napupunta pa. Or yung problema na yan, iniiwan mo sa bahay. Pero pag pumunta ka na ng kampo, nagiging, mga bata-bata ka na, parang walang problema, parang hindi ka ama. Siyempre, yung iniwang mong problema sa siyempre, magkakaproblema sa bahay, papasok at papasok pa rin dyan, sa kampo na yan. Siyempre, pag ba stress yung iniwan mong problema, na binigyan mo ng problema sa bahay, kukontak dyan, paano ayusin yung ganito hanggang magka-gulo-gulo na. Kaya dapat, ang problema guys, ang problema sa bahay pa lang inaayos, pinag-uusapan niya, binibigyan ng solusyon. Kasi ang problema, kahit saan ka magpunta, iiwan mo yan, hanapin ka yan eh. Sasalubong yung problema na yan hanggat hindi mo inaayos. 1 year, hindi ka mamulti ng problema mo na yan. Iniiwasan mo, pero after 2 years, after how many years, babalik at babalik yan hanggat hindi mo inaayos. Either, o kaya nagkakaroon ng problema na yan, isipin mo din minsan yung sarili mo. Maski ikaw, mayroon bang problema sa akin? Yun yung isipin mong number 1. Diba? Wala namang mga misis na may gustong kukontakin ka sa kampo or ginaganyan ka, gaya ng mga trending na yan, kung hindi sila napuno. Alam ko yung ganyan eh. Kung hindi sila, babae tayo kasi napapanood mo pa lang doon sa sinasabi pa lang ng babae doon sa lalaki. Parang hindi niya na napunuan, punong-puno na siguro yung kaya niya nasampal. No? Ito namang si lalaki, Diyos ko, sa bigat ng kamao mo, tinutupan mo pa yung, talagang tinutukan mo talaga ng bugbog yung asawa mo, yung partner mo. Grabe, sana iniwan mo na lang, kaysa naman sinaktan mo pa ng ganun. Maraming mga misis na maraming mga ebidensya na hawak sa mga ganyang karahasan na mga ginagawa ng mga MIO. Marami. Kaso iniisip lang nila yung kanilang mga anak na
pwedeng sagasahan, mapahiya or what. Iba-iba kasi yung mga paniniwala ng mga misis eh. Mga live-in, mga asawa, mga anak, mga kapatid, mga magulang. Ano? Kaya sana man lang, yung pangarap nyo na yan, una pa lang, bago kayo gumawa ng kabulastugan, bago kayo gumawa ng katarantaduhan, una pa lang inisip nyo na maaari kayong matanggal, tapos sasabihin nyo, pumasok ako, malinis ang ano ko, pagpasok yan, wala akong naging bakal, ganito, ganyan. Tapos nung naging, ikaw na yung batas, ginawa mo ng batas yung kamay mo, tapos, ano yun, porque may mga baril na kayo, mayabang na kayo. Yung iba nga dyan, halos yung, babantahan pa niya yung misis niya, babarilin ko yung sarili ko, yung mga ganong eksena, yung mga ganon. Parang, grabe yung mga trauma. Akala nyo lang siguro, Diyos ko, hindi ko nila lahat, pero may mga man in uniform talaga na family-oriented sila, napaka maganda yung kanilang ano sa pamilya. Kaya nilang i-balance. Hindi yung iba dyan na, wag yung ipunta yung problema niyo dito sa kampo. Putang ina, yung nga problema dyan sa kampo, pinupunta o inuubi sa bahay eh. Tapos sabihin yung iba, bawal daw tumawag yung mga ano dun sa kampo. Tapos pag nag-day off naman, tawag naman ng tawag ng kampo sa kanila. 'Di ba? Kaya nga meron tinatawag na turnover ng mga ano para paayos na. Ang hirap guys sa totoo lang no. Mga ganyan, Diyos ko. Yun lamang po. Marami pa tayong mga gustong sabihin. Yun lamang po. Maraming salamat. At against talaga ako sa napanood na yun. Grabe yung gigil ko guys. Grabe. Yun lamang. Thank you so much. Nasa sa inyo na kung i-judge nyo ako sa mga sinabi ko na to. Kasi true to life to talaga. Marami talaga. As in, kung alam nyo lang. Maging ano. Yun lang. God bless.